Good day mga kanegosyo. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ at meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator mga kanegosyo. At ang topic natin ngayon, tungkol pa rin sa platform business model. At ang best example is grocery store mga kanegosyo. Eto kung nagsisimula ka pala magnegosyo or kung may negosyo ka na, tapusin mo tong video na to. Sigurado marami kang matututunan. Kasi ito yung mga bagay na hindi ko alam nung nagsisimula pa lang ako magnegosyo. Pero hindi ibig sabihin na hindi ka na malulugi sa pagninegosyo. Kahit alam mo na lahat, magkakamali ka pa rin mga kanegosyo. Yun yung paniniwala ko. Diyos lang nakakaalam. At ang best example ko ng platform business model is grocery store mga kanegosyo. Lahat naman siguro tayo familiar sa grocery store. Ito muna kwento mga kanegosyo. Way back nung pandemic, halos puro lahat ng school nag-online class. Umabot din ng 2 years ang pag-online class bago nagkaroon ng full face-to-face classes. At halos lahat ng nakapaligid na negosyo sa school is puro nagsipagsara. Isa ako doon sa nag-close mga kanegosyo. Naitayo ko yung sari-sari store ko. Malapit kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao, Technological Institute of the Philippines. Bakit sari-sari store? Hindi kasi ako marunong magluto. Tsaka pambansang negosyo yung sari-sari store. Madaling simulan. So, yun yung naisipan ko, mga kanegosyo. Tsaka, nung nagsisimula ako magnegosyo, yung year 1 ko to year 5, hindi ko pa alam yung focus in 1. Hindi ko alam na walang focus in 1 yung sari-sari store. Hindi ko alam yung community ng mayaman. Hindi ko alam kung ano yung level 2 business model, paano yung scale up. At ang sari-sari store pala mga kanegosyo, hindi natin may scale up sa level 2. Kasi madali nga siyang simulan na negosyo. Na pag nagtayo ka ng sari-sari store ngayon, kinabukasan may kalabang ka ng sari-sari store din. Kaya hindi siya pwedeng ma-applyan ng franchising business model, platform business model, software, licensing, manpower. At ang business model ng sari-sari store mga kanegosyo, binili mo muna lahat ng produkto sa loob ng sari-sari store bago ka kumita. Ibig sabihin naglabas ka muna ng pera. At kikita ka lang kapag yung produktong yon nabili na ng customer mo. Sa grocery store mga kanegosyo, platform business model po siya, which is kung saan nagkikita yung buyers tsaka seller. At si supplier mga kanegosyo, magbabagsak muna yan ng mga paninda. Yan, tulad niya mga paninda. Ibabagsak niya muna yan sa may-ari ng grocery store. At kapag yung mga produkto na yan ng supplier na bili na, babayaran pa ng may-ari ng grocery store yan sa loob ng 3 to 4 months. Yung pera na sa may-ari, yung cash. Kasi binayaran niyo ng cash o ano. Yung cash mga kanegosyo, nasa may-ari ng grocery store sa loob ng 3 to 4 months. At pwede niya pang gamitin yun sa ibang transaction. Pambayad ng ilaw, pambayad ng renta, etc. O kaya mas mabilis na pagpapaikot ng pera. Panalo sa cash flow gaming yung may-ari ng grocery store dyan mga kanegosyo. Kaya kahit kailan, hindi magkakatotoo yung lagi nilang sinasabi na kapag ang sari-sari store lumaki, magiging grocery store. Ako na po nagpapatunay bilang dating may-ari ng grocery store. Hindi po totoo yan. Ang sari-sari store kapag lumaki, sari-sari store pa rin po siya.
hindi po siya magiging grocery store. At ang business model ng grocery store, mga kanegosyo, is platform business model. Cash flow gaming, postpaid. Magbabagsak mo na si supplier, babayaran ng may-ari ng grocery sa loob ng 3 to 4 months. Kaya kung nagsisimula ka palang magnegosyo, mga kanegosyo, huwag kang malilito. At lagi mong isipin, kapag nagsimula ka ng negosyo, kung pwede ba itong i-scale up sa level 2. Kasi kung hindi naman may scale up sa level 2 yan, nagsasayang ka lang din ng pagod tulad ng ginawa ko. Pero marami naman akong lesson. Hindi ko ginawa yun, wala ako siguro akong nasi-share na lesson ngayon, mga kanegosyo. At kung umabot ka sa dulo ng video na to, mga kanegosyo, nagpapasalamat ako. Subscribe mo naman ako, heart mo na rin tong video ko, comment ka na lang din sa baba, mga kanegosyo, kung may mga tanong ka. At bilang negosyante, kung dumadaan tayo sa pagsubok or struggle, huwag nating kalimutan mag-pray kahit anong religion natin, mga kanegosyo. Ingat tayong lahat. Peace.